Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Gamit ng wika sa lipunan, Module 2. Ano ang pagkakaiba sa pakikipag-usap sa kaibigan, magulang at isang taong di kakilala? Malalaman natin yan sa daloy ng ating talakayin ngayong araw na ito. Gamit ng wika, holiday. Okay. Tukuyin natin ang apat, okay, o higit pang mga gamit ng wika. Okay? Una, pang international. Pag sinabi natin pang international, pakikipag-usap sa iba. Pag sinabi natin pakikipag-usap sa iba, ito yung pakikipag-communicate natin, pakikipag-usap natin sa ibang tao, at pakikipag-usap natin sa iba nating mga ibang tao na nagmula po sa ibang bansa. So, ibig sabihin, paano tayo makipag-communicate sa ibang bansang tinutukoy natin. Pangalawa, pang-instrumental. Pag sinabi natin pang-instrumental, nagpapahayag ng pangangailangan. When you say pangangailangan, ito po yung tinatawag po natin na tayo ay naghahanap ng mga bagay o maaaring tayo po ay naghahanap ng ng oras, pangyayari at mga tukuying mga layunin. Okay? When you say instrumental din po, so ibig sabihin ito po yung nagsisimula sa tanong na ano, bakit, kailan, saan. So, yun yung mga bagay na tumutukoy sa pang-instrumental. Ikatlo, pang-regulatoryo. Pag sinabi natin pang-regulatoryo, ito yung pagbibigay ng atas, tuntunin o kilos sa iba. Ibig sabihin, nagbibigay tayo ng atas, okay, tuntunin. Like for example, okay, sa isang eskwelahan, pag nakalagay ang tinatawag nating no ID, no entry. So ano bang usually natin ginagawa? So usually, hindi tayo pumapasok sa eskwelahan sapagkat nakalagay no ID, no entry. Wala tayong ID, hindi tayo makakapasok. Ganon ang pang-regulatoryo. Pang-apat, personal. Pag sinabi natin personal, pagpapahayag ng sariling damdamin. Ibig sabihin, ito yung pang-personal, ito yung motibo mo, ito yung nais mong iparating, ito yung nais mong ibigay na impormasyon sa isang kausap. Okay? Ikalima, pang-imahinasyon. Okay? Pag sinabi natin pang-imahinasyon, mga wika. Okay? O ang wika ay paglikha, pagtuklas, at pag-aliw. Pag sinabi natin imahinasyon, ito yung gumagana sa ating isipan. Okay? Paano po ba gumagana ang ating isipan? Depende sa ating nakikita at sa ating imahinasyon o paggamit ng ating utak, no? Katulad lamang nito ay yung mga napapanood natin sa telebisyon. Kasi ang mga napapanood natin sa telebisyon ay halimbawa ng mga sulatin. Okay? Meron po tayong palabas na kung saan sinulat muna, naraan muna sa sulatin bago po ito nasa telebisyon. Ibig sabihin, binigyan ng pagkatao ang sulating kanyang sinulat. So, ginagamit yung ating imahinasyon. Ika-anim, no? Pang-heuristiko. Pag sinabi natin pang-heuristiko, para sa pagkatuto at pag-unawa. Pag sinabi natin pagkatuto at pag-unawa, ito yung pagbibigay natin ng impormasyon at papaano mo mauunawa ang isang teksto depende sa iyong mababasa. Yan po yung pang-heuristiko. Natututo ka habang ikaw ay bumabasa at nauunawaan mo ang iyong binabasa habang ito po ay inaalam mo. Okay? So, ito po yung pang-anim, pang-pito naman, okay? Pang-informatibo.
Pag sinabi natin pang-informatibo, pagpaparating ng kaalaman. Ibig sabihin, kayo ay nagbibigay kaalaman sa ah, mga mambabasa ayon sa iyong natutunan sa iyong binasang teksto. Okay. Ito po yung mga pananda ng kohesyong gramatikal. Una, anapora. Okay. Panghalip sa hulihang pangungusap. Tandaan po natin, ang anapora, okay, nakikita po natin ang salitang panghalip sa hulihang bahagi ng pangungusap na kung saan panghalip ay ang panghalili sa pangalan ng tao sa pinag-uusapan na pangungusap. Okay. Ibig sabihin, may pangalan po sa pangungusap at binibigyan po ito ng panghalip sa hulihan para hindi maulit ang salitang pangalan sa isang pangungusap. Katapora. Pag sinabi naman natin katapora, panghalip sa unahan ng pangalang tinutukoy nito. Ibig sabihin naman, ang panghalip naman sa katapora ay nasa unahang bahagi. Samantala, ang pangalang tinutukoy sa pangungusap ay makikita naman sa hulihang bahagi. So, ibig sabihin kabaligtaran lang ito ng anapora. Ang katapora naman makikita sa pangunahan, ang katapora or ang anapora naman ay makikita po sa tinatawag nating hulihang bahagi ng pangungusap. Pangatnig. Pag sinabi natin pangatnig, pang-ugnay sa mga salita o ideya. Tandaan po natin ha, pag sinabi natin pangatnig, ito po ay ang mga pangungusap o mga salitang nagdudugtong sa walang buong diwa at may buong diwa. Okay. Ibig sabihin natin salitang nagdudugtong sa mga pangungusap na may buong o walang buong diwa. Okay. Ibig sabihin para magkaroon po tayo ng wasto at tamang diwa na pinag-uusapan, may mga salita po tayong mga dapat idugtong which is pang-ugnay para po sa mga salitang o pangungusap na walang buong diwa. When you say naman pananda, pagbibigay diin sa mensahe ng sinasabi. Pag sinabi po natin pagbibigay diin sa mga mensahe at sinasabi, ito po yung mga mensaheng importante sa isang teksto. Nagbibigay, ito po yung pananda na tawag po nating quotation mark. Yan po yung quotation mark na kung saan binibigyang diin ng kwento o ang kwento base sa mga impormasyong ating ipinahahayag. Iba pang gamit ng wika. Una, gamit sa talastasan. Okay, totoo naman. Pag sinabi po natin gamit sa talastasan, ito po yung pakikipag-usap natin. Gumagamit tayo ng wika sa pakikipag-usap sa iba. Ikalawa, lumilinaw ng pagkatuto. Pag sinabi natin lumilinaw ng pagkatuto, ito po yung pag-alam natin o ibig sabihin tayo po ay nagkakaroon ng pagkatuto ayon sa ating kausap. No? Ibig sabihin tayo po ay natututo dahil sa kausap natin. Depende ito sa layunin nito. Okay? Ikatlo, saksi ng panlipunang pagkilos. When you say saksi ng panlipunang pagkilos, kung ano po yung kanila pong naririnig, kung ano po yung kanila pong kautosang naririnig, yun po yung kinikilos ng madalasang tao. Like for example, kung ano sinasabi ng Pangulo, yun ang sinusunod natin. Pangulo ng bansa, no? Yun ang sinusunod natin. Like for example, or the best example for this, yung katulad ng ginagawa natin ngayon sa pandemic, no? Meron po tayong mga batas na dapat sundin na kung saan yun po yung ating kinikilos ayon po sa panlipunang binabanggit nito. Ika-apat, lalagyan o imbakan. When you say lalagyan o imbakan, ito po yung tinatawag po nating kaalaman sa utak natin. Imbakan, lalagyan. Ibig sabihin, dito po natin doon po natin naiimbak, doon po natin na ilalagay ang ating mga kaalaman ayon sa ating mga nababasa at nakikita. Next. Ikalima.
tagapagsiwasat ng damdamin. Pag sinabi natin tagapagsiwasat ng damdamin, ito po yung tinatawag natin kung ano yung ating nasa loob o ating mga nais iparating. Yun po yung mga binabasa natin at usually sinasabi natin. Kung ano yung nasa sa loobin natin, yun yung ating mga sinasabi. Yun po yung tagapagsiwalat at ng damdamin na tinatawag natin. Ika-anim, no? Ito yung tinatawag po nating gamit sa imahinatibong o imahinatibong pagkatuto. Pag sinabi nating imahinatibong pagkatuto, ito yung tinatawag nating paggana ng ating isipan base sa ating nababasang titulo. Ibig sabihin, pag mayroon tayong nakitang titulo or title, usually, doon na po tumatakbo ang ating imahinasyon. Yan yung gamit ng wika, no? Kung saan paano natin mapapalaganap at paano natin mapapayabong ang ating kaisipan sa pagsulat. Okay? Next, tungkulin ng wika, we have kognitibo. Pag sinabi natin kognitibo, pagpaparating ng mensahe. Ibig sabihin pagpaparating. Ibig sabihin ikaw ay nagbibigay ng mensahe sa sa tagapagbasa ng teksto or maaaring ikaw yung nagbibigay ng mensahe sa mga mambabasa. Yan yung kognitibo. Pag sinabi natin conative, paghimok at pag-impluwensya sa iba. Pag sinabi po natin paghimok at pag-impluwensya sa iba, paano natin hihimukin ang iyong mambabasa para mabasa, para tangkilikin ang iyo pong sulatin. That is conative. Pag sinabi naman natin emotive, okay, pag sinabi natin emotive, damdamin o emosyon. Pag sinabi natin damdamin o emosyon, paano ang reaction natin? Ano ba yung ating nararamdaman? Okay. Ano yung mensaheng ating pinararating sa isang sulatin? Next, patik. Pag sinabi natin patik, pakikipagkapwa-tao. Ibig sabihin, paano tayo makibagay sa ating kausap. Okay? Pag sinabi naman natin metalingual, pag ito naman ng metalingual, paglinaw sa mga suliraning pangwika. Ibig sabihin, nililinaw mo ang mga pangusap o kwentong iyong binabasa. That is metalingual. When you say poetic, pagtula o paggamit po ng wikang sariling kapakanan. Pag sinabi naman natin poetic, ito po yung ginagamit po ng tinatawag nating mga tumutula, okay, na padamdam. Okay? Ibig sabihin sa madaling salita, ito po yung tinatawag nating poetic speech. So, ibig sabihin natin, tumutula tayo o tayo po bumibigkas ng tula dahil po o tumutukoy ito sa mga tinatawag nating pansariling damdamin natin. Ibig sabihin, pinapakita natin ang ating emosyon gamit yung tulang sinasabi. That is poetic. Okay. Ginagamit din ang wika sa iba't ibang larangan tulad po ng edukasyon, pangasiwaang bayan, lipunan, pabatirang pangmadla, agham at teknolohiya, kalakalan ng batas o legalidad at iba pa. Yun po yung mga focus po ng wikang ating mga ginagamit na kung saan ito po yung madalas na pinagagamitan natin, no? So, yan po yung mga bahagi ng wikang ating mga ginagamit sa mga bahagi nito, or ibig sabihin sa mga ginagamit ang ating wika sa mga parting ito. Okay? Pangasiwaang bayan, lipunan, pabatirang pangmadla, agham, teknolohiya, kalakalan ng batas, at legalidad at iba pa. So, yan po yung focus po ng week 2, okay, sa ating wikang tinatalakay. Next, gampanin ng wikang Filipino bilang buklod ng pambansang pagkakaisa. Pag sinabi natin bilang buklod ng pambansang pagkakaisa,
Dahil sa wika, tayo po ay nagkakaisa at tayo po ay nagkakaroon ng pang-isahang salita lamang na sinasalita sa bansa. Ikalawa, bilang sagisag ng pambansang pagkakakilanlan, tandaan po natin, ang wikang ating sinasalita ay sumasagisag ng ating pagkatao at ating pagka-Pilipino or ating pagkakakilanlan. So, dahil sa sinasalita natin, tayo po ay nakikilala. Ito po ay sumasagisag sa atin bilang isang individual. Okay? Yan po yung gamit ng wika o wikang Filipino. Okay. So, that will be the end of our second week of the discussion.